Ngayon po ay araw ng Sabado. Araw kung saan ating laging ginugunita ang araw ng Mahal na Birhen. Ngayon din po ay ating inaalala ang kapistahan ni Saint Aloysius Gonzaga, isang santo ng simbahan na nagtiwala at hindi nag-alala at lumakas o pinatatag ang kanyang pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok na kanyang kinaharap bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Sa kanilang pamamagitan, kasama ng pamamagitan ni Santo Padre Pio, tayong lahat ay dudulog ngayong araw ng Sabado upang pagalingin tayo sa lahat ng ating mga karamdaman. Lalo na po yung mga may sakit, yung mga naririto ngayon na namimintuho sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, yung mga overseas Filipino workers natin na sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live, nasa US, nasa Middle East, nasa Europe, at nasa Asia. Espesyal nating ipagdadasal ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at Iran. At nawa ay mailigtas yung mga kababayan nating overseas Filipino workers sa tensyon na ito na namamagitan sa kanilang dalawa, at sa lalong madaling panahon ay magkasundo at magkaroon ng peaceful resolution ang conflict na ito. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito sa ating pagdiriwang, lumapit tayo at dumulog sa Diyos ng may tiwala at pasasalamat. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan, ang kawalan natin ng tiwala at pananampalataya sa Diyos na nangakong ibibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay
at pagpapakasakit sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kailangan kong magmapuri, bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pagpapahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit, 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yaoy pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni numan. Ipagmamapuri ko ang taong iyon, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking kahinaan. At kung ako'y magmapuriman, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako, sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ni numan sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay na may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa puon kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon ay susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan, ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gusto inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.
Ang lahat po ay magsitayo. Si Kristo ay nakita ka, upang tayo'y manatanan sa bigay niyang pagmamahalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik, ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayon may pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung papaano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal, ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liliit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o dadamtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumikapan ninyo ng higit sa lahat, na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliraning. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapag ang tao daw ay palaging nililingon ang mapapait na karanasan ng nakalipas, ang taong iyon ay depressed.
20 taon na ang nakalipas, lagi pa ring nagagalit at nagbabalak na gumanti sa taong nagpahiya sa kanya nung siya ay bata pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin mapatawad ang ama na nagkaroon ng illicit affair at anak sa iba. Ayaw pa rin makipagkasundo at makipagkaibigan sa biyanan na minaliit noong sila ay bagong kasal ng kanyang mister. Ngayon may apo na, hindi pa rin umiimik sa kanyang biyanan. Check your feelings and emotions. Baka po, depression na iyan. Kapag naman laging nag-aalala sa kasalukuyan, ang tao daw pong yon ay stressed. Hindi lang nakainom ng gamot sa diabetes o high blood kaninang umaga, ang iniisip na kaagad ay mamamatay. Takot na kaagad nang mabalitaan na may aksidenteng nangyari sa ECTEX o sa NLEX o sa Startol. Ayaw nang umalis ng bahay. Ang feeling ay mangyayari din sa kanyang pamilya ang aksidenteng nabalitaan. Stress ang tawag dyan. At kapag hindi pa nangyayari, ay laging inaalala ang kinabukasan, ang tao daw pong iyan ay may anxiety disorder. Hindi pa na mainalalabas o hindi pa nailalabas ang result ng board exam, iniisip na kaagad ay bagsak at magre-retake na kaagad dahil lang sa ilang questions na hindi niya sigurado ang sagot. Wala pa naman ang result ng medical examination, ang iniisip na kaagad ay mayroon ng malubhang sakit at nagbibili na ng kung ano-ano sa kanyang mga anak at mahal sa buhay. Araw-araw, may anxiety daw po ang taong ganyan. Saang kategorya kayo dito nabibilang? Are you depressed? Or are you stressed? Or are you anxious of life? Ngayong umaga, bukod sa inyong mga specific na nararamdaman, hihilingin natin kay Santo Padre Pio, kay San Luis Gonzaga at sa Mahal na Birhen, na sa kanilang pagmamagitan ay pagalingin tayo sa lahat ng ating nararamdaman. Isasama na natin ang sakit pang-isip, pang-puso at pang-kaluluwa. Alam nyo, simula nung i-launch namin noong February, ang series of charity activities sa National Shrine, mula sa feeding hanggang sa spiritual, legal, medical, counseling, nagugulat po kami sapagkat bukod sa medical patients, ang dami din pong nagpapa-check ng kanilang anxiety, ng kanilang obsession, ng kanilang mental health. Ibig sabihin, baka yung sakit nating pangkatawan ay resulta lamang ng ating mga sakit pang-isip na binabaliwala natin. At ngayong umagang ito, isasama natin yan sa ating special na panalangin. Baka meron sa atin na ang sakit naman talaga ay hindi ang ating katawan,
kundi ang ating isip. Kaya nga, luluhog tayo sa Diyos at mananalangin na pagalingin hindi lamang ang ating sakit pangkatawan, kundi ang sakit ng ating kaluluwa na nagmamanifest sa ating katawan. May mga pag-aaral na kapag ka daw ang tao ay sobrang nag-iisip, sobrang nai-stress, at sobrang nag-aalala sa kinabukasan, nagkakabukol sa katawan na pwedeng pagsimulan ng mas malubhang sakit. May mga pag-aaral din na kapag ka sobrang stress, tumataas ang BP at tumataas ang sugar ng may karamdamang pangkatawan. Kung kaya nga, the assurance of the gospel today na aking binasa is very consoling for all of us warriors. Sabi ng isa sa inyo kanina, tumatango. Habang binabasa ko yung sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. At marami sa atin ang hindi ganyan. Wala pa, pinoproblema na. Kaya yun, laging mainit ang ulo, laging high blood, laging mataas ang sugar. Ang tanong ko, meron bang naitulong sa inyo ang inyong pag-alala? Wala. Napagalitan pa ninyo ang inyong anak, sumama tuloy ang loob. Napagalitan ang inyong asawang walang kaalam-alam. Ayun tuloy, hindi kayo nag-iimikan because of your mental state. Ano ang sabi sa ating mabuting balita? Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o iinumin, o kung ano ang inyong daramtin. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? Mateo 6, verse 25. Ang marami sa atin, a-attend lang ng party. Hindi lang naka Louis Vuitton o hindi lang naka Guess o hindi lang naka Lacoste. Ang laki na ng problema. Bumaba na ang self-esteem. Ang tingin niya sa kanyang sarili, siya na ang pinakakawawa. That is mental health. Dagdag pa ng ating mabuting balita. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik, ni gumagapas, ni nag-iipon sa mga bangan. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba lalo kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? Sino sa inyo na sa pagkabalisa ay makadaragdag ng isang siko sa kanyang tangkad? Napakaganda nitong paalaala sa atin. Nag-unfollowan lang sa social media, sa Instagram, napindot lang, na-unfollow, issue na kaagad, nagrarant na kaagad. Sa social media, parang ang laki-laki ng nawala sa kanya. Bumaba na kaagad ang kanyang self-esteem. Mga kapatid, sakit po iyan na dapat nating tugunin. Sa tuwing tayo ay madidepress dahil sa mapait nating nakaraan o mai-stress sa mga pinagkakaabalahan natin sa kasalukuyan at magkakaroon ng anxiety para sa hindi pa naman nangyayari, ating alalahanin ang mga pananalita ng Panginoong Hesus sa ating mabuting balita ngayong umagang ito.
alalahanin natin ang karanasan ni San Pablo sa paghihirap na kanyang binata at kanyang kinaya dahil sa kanyang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Binugbog, siniraan, binantaan ang buhay, nagutom, walang tulog. Pero nag-alala ba siya? Sinisiba niya ang Diyos? Nakaisip ba siyang magpakamatay? Bumaba ba ang kanyang self-esteem? Hindi. Dahil mas malaki ang kanyang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Uulitin ko po ang sabi ng ating mabuting balita. Worry is useless. Wala yang maidadagdag sa buhay para tayo ay maging masaya. Deserve po natin na maging happy at joyful sa buhay. Do not allow other people, events and situations to rob us of happiness. Uulitin ko po yon. Do not allow other people, events and situations na nakawin ang sarili nating kasiyahan. At tuwing tayo'y magkakaganito, tuwing tayo'y mag-aalala, maging saliganawa natin ang salita ng Diyos ngayong araw na ito at dasalin ang panalangin ni Santo Padre Pio. Aniya, my past, O Lord, to your mercy. My present, to your love. My future, to your providence. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog, katulad ni San Luis, na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang, kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos
ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikaw na nagniningning sa piling ng mga banal, na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagmalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kasama na sila San Luis Gonzaga, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang Panginoong Isokristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Every nation, tongue, and people, by the Lord within your word. Southern branches, sons and daughters, find a home in your dear song. Like a flame, my hope is burning, and my song arise to you. Source of life that has no ending, all life's blood I trust in you. Like a flame, my hope is burning, and my song arise to you. Source of life that has no ending, all life's blood I trust in you. Source of life that has no ending, all life's blood Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo,
Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating pong Lunes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Karagdagan din pong patalastas, ikinagagalak po naming ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 to October 17, 2025. Espesyal po ng pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilicas sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta din po tayo sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio. At posibleng makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 at numero 0977
803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Pagkatapos po ng banal na misa ay meron pong pagbabasbas ng relikya at panalangin para sa mga may sakit. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating ulitin ang buhay na banal ng sangkari kay Kristo, bukas na nabilangan. Tandaan ni Jesus ay namalas sa kanyang pagsisikmata. Tinang kong kanyang Iyain ang sakit at paghihirap, buhay na sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumisan at pagkimisan, pagkas sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay Salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin, asan huwag manubang, ay lagi mong paalala. Padre Pio ng Turuan mo kami sa hirap at kusa, makikabay sa kasigang, at lumikaya-hayang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit, ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at pinalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga mapaghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, Taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa ladasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi,
nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin to sa pag-itan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Iyuyuko niyo po ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas ng relikya. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay ating isasagawa ang pabasbas ng mga gamit sa panalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa bawat tulong.
maaari na pong ialay ang mga bulaklak sa harap ng imahe ni Santo Padre Pio dito sa unahan. Sa mga nagnanais pa pong mag-alay ng rosas, available po ang mga rosas sa may harap ng ating Divine Mercy Sanctuary. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.